At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas? Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O papaano bagang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagapusin ang malakas? At kung magkagayoy, masasamsaman niya ang kanyang bahay. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya, datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga Fariseo na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas, at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito,
Ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina."